Purihin ng Diyos at muli ay nandito tayo. At purihin ng Panginoon dahil kukunti lang tayo. Sabi nga ni Nanay Esther, yung nag-donate ng lote doon sa Tulos, ay sabi niya, bahala sila. Tulong natin ang pagpapala. Kasi wala sila. Okay, so ngayon ay dapat si Pastor Ronnie ang naka-assign. Pero since na nagkaroon po ng parang na-trigger yung kanya pong flip desk sa likod. Kaya hirap siya na bumiyahe ng mas matagal. Kaya muli po, ang lingkod ay siyang bumalik upang gampanan ang ating pong tungkulin para ipahayag sa salita ng Panginoon. Okay, so ngayon ay ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin itong The Certainties of Sovereignty, o sa Tagalog ay katiyakan ng kapamahalaan ng Diyos. Okay? Dahil kung minsan may mga pagkakataon na pag binabasa natin ang Bible, para bang hirap tayong maintindihan. Naghahanap tayo ng iba't ibang mga resources para unawain. Pero sa kabila ng lahat, parang hindi natin maintindihan pa rin ang ating pong binabasa o yung mga pangyayari sa buhay natin. Na parang tinatanong natin, Lord, bakit nangyayari sa atin ito? Pero, pag binasa natin ang Bible, may mga talata sa Biblia na nagsasabi na talagang may mga bagay na inilihim ng Diyos na hindi ito itinakda ng Diyos na ating pong maunawaan. Maaaring for the meantime, sa susunod na mga panahon ay maaaring ay ihahayag ng Panginoon. At yan ay malinaw na sinabi niya doon sa Deuteronomy 29, verse 29. Ay sabi niya, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautusan ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Okay, so bago tayo tumuloy, ay tayo po muna, sumali muna ako sa hingi ng gabay. Muli, dakilang Ama, amin pong nire-recognize ang inyong pong pagka-Diyos, ang inyong soberenya sa buhay namin, maging sa aming pong bansa na ano man na nangyayari ngayon sa aming pong bansa. Alam namin, Panginoon, na ito hindi lingid sa inyo pong kaalaman. Maging sa mga nangyayari sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay orchestrated ninyo. At ang lais lamang ninyo na makita sa amin ng aming buong pagtitiwala sa inyo na lahat ng ito ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan at ng inyong pagtutulong. Kaya sa umaga pong ito, amin pong patuloy na hinihiling sa inyo ang inyong pong pangunguna. Lalo na po sa inyong lingkod na gawin niyo itong daluyan ng inyong pong salita. At naging instrumento ito ninyo para sa buhay namin, magamit namin upang ipagpatuloy ang kaloob ng buhay dito sa mundo at kasabay din ito na mapagbigay kami ng papuri at karangalan sa inyo, Panginoon. Kaya yun din sa mga kapatid namin narito ngayon, tulungan rin po sila na maging attentive sa mensahe po ninyo at tulungan rin sila na baklasin ang mga hadlang sa pangunawa at kasi ganoon ay aalis sila sa dakong ito. Mamaya sa bahay-sambahan ito na nagpupuri. Pasalamat sa inyo dahil muli nilang nanabahan itong pagdino. Lahat ng ito ay aming dalangin. Pasalamat sa inyo mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito yung ang ating pong pag-aaral ay nais ng Panginoon na bigyan tayo ng kapanatagan tungkol sa mga bagay na medyo malabo sa atin. At nais din ng Panginoon na bigyan tayo ng paalala na kung saan tayo, kung ano yung mga bagay na malinaw sa atin, doon tayo mag-focus. Kasi yun yung nais ng Diyos na atin pong sunsunin o sundan bilang landas na dapat po nating sundan sa ating buhay na ito
Dahil dito mas maliwanag ang sinasabi ng Panginoon. Okay, so ibig sabihin, kaya nga ang instruction sa atin ng Panginoon na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan kong ito upang tayo din naman ay sundan ng mga taong nasa kasalukuyan pang lumalakad sa kadiliman. So may mga bagay na lingid sa ating pong kaalaman, malabo, pero may mga bagay na isinulat ang Diyos o itinala ng Panginoon sa Biblia na ito ay naging, at ito ay malinaw para sa atin, maliwanag para sa atin. At isa na diyan yung binabanggit ng Romans 3:23 na lahat tayo ay makasalanan. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang maliwanag na nais ng Panginoon na ipaabot sa bawat individual na lahat ng tao ay makasalanan. So since lahat tayo ay makasalanan, ang ating pong destinasyon ay hindi yung kaharian ng Diyos, kundi yung kabilas. Okay? Yung kapahamakan. At kung ito ay naging malinaw sa atin, dapat nagkakaroon tayo ng hangarin na magkaroon ng pagbabago yung ating pong direksyon. Dahil kung mananatili tayo doon sa ating pong likas ng pagiging makasalanan, ito yung sinasabi ko ng Romans 3:23, parang tinanggap na rin natin na okay lang na ako mapunta sa impyerno. Pero malinaw ang sinasabi po ng Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan at ang kahantungan ay kapahamakan. Ngayon, hindi ito hinayaan ng Diyos na ang tao ay magtuloy-tuloy doon sa kapahamakan, kundi at alam ng Panginoon na kung hahayaan lamang niya ang tao sa kalagayan nating likas nating kalagayan, ay talagang mapunta tayo sa kapahamakan. Pero dahil alam ng Diyos na wala naman tayong magagawa sa ating sarili, okay? Hindi naman natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi rin naman magiging sapat na ipaalam lang ng Diyos na tayo ay papunta tayo sa kapahamakan, kundi ang Diyos na rin mismo ang siyang nagbigay sa atin ng tulong, ng solusyon para magkaroon tayo ng option para mabago yung ating pong direksyon. Ito yung pinahayag yan sa Romans 5:8. Sabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa akin noong tayo ay makasalanan pa. So ang Diyos na mismo ang gumawa. Okay? Kaya ang sino mang tumugon doon sa pagmamahal ng Panginoon na yan, kaya sabi dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang pagmamahal niya sa atin. Si Kristo ay namatay. Kaya sino mang tumugon sa pagmamahal na yan, yan siya yung tatanggap ng mga special benefit na kakibat po ng kanyang pagmamahal. At isa sa mga benepisyo na yan ay yung binabanggit din ng John 3:16 na buhay na walang hanggan. Okay? So kapag tayo tumugon, tinanggap natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay? At ito yung pangako ng Panginoon doon sa John 3:16. Ito yung very familiar. At ito yung unang mga verses na nasa sa ulo ng bawat mga mananampalataya. Kaya sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Okay? Ano yung pangako? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Ngunit, may mga bagay naman sa Biblia na mahirap din naman po unawain. Kung mababaw ang ating pong relasyon sa Panginoon, yung pagkakilala natin sa Diyos, mahihirapan tayo unawain. Maraming mga talata sa Biblia na pinahintulot ng Diyos na ito ay may tala, subalit mahirap unawain. Pero ang susi ay yung ating pong pagiging malapit na relasyon natin sa Panginoon. Maging sa ating pong mga literal na mga magulang, di ba? Mas nagiging open ang ating pong mga magulang sa mga anak kapag mayroon silang mas malapit na relasyon sa Panginoon. So, ang subject po ng kanya pong pamamahala, kung hindi po natin uunawain ng mabuti, ay maaaring minsan ito ay nagiging sanhi pa ito ng pagkakaligaw at pagkakabahagi. Kasi nga, ay kung hindi mo naintindihan ang mga talata sa Biblia na iyong pong binabasa, maaaring iba yung iyong pong pagkaintindi
yung pagkaka-interpret mo. Okay? Kung wala kang personal na relasyon sa Panginoon at hindi tutulungan ng Diyos na buksan ang iyong pangunawa, baklasin ang hadlang sa iyong pangunawa, may posibilidad na iba ang magiging interpretasyon mo doon sa mga nabasa po natin mga talata. Okay? So, isa po sa mga talata na ating pong na medyo malabo sa iba, may mga termino sa Biblia na kung wala kang masyadong relasyon sa Panginoon, ang hirap intindihin. Partikular na po dyan yung salitang foreknowledge, okay? Yung eleksyon, yung predestination, yung adoption, yung mga termino na para ang hirap intindihin. Okay? Pero at yan yung nakatala, yung sinasabi ng Romans chapter 8 verse 29, yung sinasabi natin foreknowledge, election, predestination, at adoption, lahat ng yan ay nabanggit dito sa Romans chapter 8 verse 29. Sabi doon, sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino. Okay? Ito yung foreknowledge. Okay? Alam na ng Diyos sa simula pa lamang kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya. So naroon po yung eleksyon. Ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Okay? So ito rin naman yung sinasabi po natin na predestination. Okay? Yung maging katulad ng kanyang pong anak. Sa gayon, siya ang magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So since na tayo, hindi naman talaga, ang likas natin, hindi naman talaga tayo anak ng Diyos. Pero dahil sa tinanggap mo yung ginawa ni Kristo, ay tayo po ay na-adapt. Okay? Nagkaroon ng adoption. Okay? So itong mga bagay na ito, ay kapag hindi natin inunawa, okay, ng naayon sa kalooban ng Panginoon, ito yung sasabi natin na maaaring ito maging sanhi ng faction, yung division, yung pagkakaiba-iba ng ating pong interpretasyon. So isa pa din sa talata na maaari po natin iugnay yan, yung Ephesians chapter 1 verse 4. Okay, so sabi doon, bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, doon po yung pre-election at yung predestination. So, ito yung talata kung ito na nagpapakita ng pagdiligtas ng Diyos ay nakalaan lamang doon sa kanya pong mga pinili. Okay? So, dahil dito ay marami pong mga Christian leaders ang minsan nasisira yung kanilang pong pagkakaibigan. Kasi may mga stand ang ibang mga church leaders na ang salvation ay intended para sa lahat. Yes, ang panawagan para sa lahat, pero alam naman natin ang Biblia po ay ang kamatayan ni Kristo, ang ginawa ni Jesus Christ, ito ay intended para doon sa mga pinili ng Diyos bago palikain ang sanlibutan. Okay? Pero sa ngayon, ang focus po natin ay yung katiyakan ng kanyang kapamalaan, the certainty of sovereignty ng Panginoon. So God's sovereignty doesn't conflict with the gospel. Okay? So hindi po kumukontra ang soberanya ng Panginoon doon sa Ebanghelyo. Ang kapamalaan po ng Diyos ay hindi sumasalungat doon sa Ebanghelyo. Ang pangunahing layunin po ng Diyos kung bakit siya nagkatawang tao at inihandog ang kanyang buhay sa cross ay upang iligtas ang kanya pong mga hihirap. At yan ay pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay? Yun yung madalas natin ma-quote din, yung Romans 1 verse 16. Okay? So, sabi sa Romans 1 verse 16, sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. At sa 1 Corinthians 15 verse 3, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo, ito yung Ebanghelyo, ito yung Gospel, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. So, no, dito po pinaliwanag ni Pablo kung ano ang Ebanghelyo.
Ang Ebanghelyo, ito yung mga ginawa ni Jesus Christ sa cross. Yung paghahandog ni Jesus ng kanya pong buhay sa cross. So, at dahil po sa Ebanghelyo, ay dahil ang Ebanghelyo ay salita ng Diyos, natatanggap po yung kaligtasan kung mamagitan ng pananampalataya doon sa Ebanghelyo. Okay? At para kay Pablo, wala pong ibang paraan ng kaligtasan. Kaya sabi doon sa Acts chapter 4 verse 12, sa kanya lamang natatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So dahil kay Jesus Christ, ang tao po ay pinatawad. Okay? So ano ba yung ginawa ni Jesus sa cross kung bakit tayo pinatawad? Alam naman natin, di ba, kaya po ng ating nabanggit kanina sa Romans 3:23, lahat tayo makasalanan. So lahat tayo papunta sa impyerno. Ang problema natin, na kahit na baguhin natin yung ating direksyon, gusto natin mapunta sa langit, ay wala naman tayong paraan para magawa, ma-divert yung ating pong direksyon. Kung kaya, ang Diyos na rin mismo gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pagkaloob niya ng kanya pong anak. Okay, so kailangan, meron pong tumubos doon sa halaga na dapat nating bayaran. Meron dapat magbayad doon. Okay, at ang pwede lamang magbayad noon ay si Jesus Christ. Okay, ang Panginoong Jesus. Dahil ang nawala sa atin ay kabanalan, di ba, nung bumagsak si Eva at si Adan sa pagkakasala, ang nawala sa kanila ay yung kabanalan. Namatay ang kanilang buhay spiritual. Kaya nasabi naman, pag kinain niya, ihawakan niyo, mamamatay kayo. So, ang namatay sa kanila ay yung kanila pong relasyon sa Panginoon. Yung buhay spiritual nila. Kung kaya, dahil namatay ang kanilang buhay spiritual, ang kanilang kabanalan ay na-forfeit din. Okay? Kasi nga, ang ating pong kabanalan, dala-dala yan ng buhay spiritual na tinanggap natin mula sa Panginoon. Kaya nga, ang utos ng Diyos sa John chapter 3 verse 3 ay kailangan ninyong ipanganak ng muli kung gusto ninyong makapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang buhay spiritual, yung spiritual tinanggap natin, yun ay banal. So since na sa atin na po yung ang spirit ng Panginoon na banal, automatic, ang tao ay nagiging banal pag nasa kanya ang Holy Spirit. So kapag ka nasa iyo ang Holy Spirit, banal ka sa mata ng Diyos, at the same time, may buhay ka na walang hanggan. Yun yung nawala doon kay Eva at kay Adan. Kung kaya, ang ginawa ni Jesus Christ, para may balik, matanggap natin muli ang buhay spiritual na yan, nagbukas siya ng pintuan sa pamamagitan ng paghandog ng kanyang buhay sa cross. At ang sino mang manampalataya doon sa kanyang ginawa na yon, na ibig sabihin, pag nakita mo si Jesus, kasabay ng pagkakita mo kay Jesus, nakikita mo yung sarili mo kung gaano ka makasalanan. Okay? So, dahil alam mo kung gaano ka makasalanan, nakita mo si Jesus Christ, nakikita mo na yung kanyang ginawa, sapat na para bayaran yung nagawa mo kasalanan. Ito yung ginawa ni Jesus sa cross. Ito yung Ebanghelyo na nais ng Diyos na intindihin ng bawat mga makakasalanan, yung makita mo yung sarili mo kung gaano ka makasalanan at kung gaano ka kailangan ang Diyos. Gaano ba kailangan si Kristo. Kaya nga madalas natin sinasabi na maraming mga individual wala dito dahil hindi nila nare-recognize na kung gaano nila kakailangan ang Diyos. Gaano nila kakailangan si Kristo. Okay? Hindi nila nare-recognize na meron silang pangangailangang pagkain spiritual. Kaya di ba, kung balikan natin, may mga aral tayo doon, magmula doon sa Isaiah chapter 1, na pinuri ng Panginoon doon na mabuti pa yung baka. Ba? Dahil yung baka, alam ng baka kung ano ang kanyang pangangailangan. Okay? Sabi niya, buti pa ang baka, alam ng baka kung sino ang kanyang amo. Pagka nakita niya ang kanyang amo, alam niya kung saan siya pupunta. Diba? Pupunta siya doon sa kanyang sabsaban. Dahil, bakit ginagawa ng baka yun? Dahil ang baka ay aware siya kung ano lamang talaga ang kailangan niya. Ano ba kailangan? Alam ng baka, ang kailangan niya ay kumpay, damo. Diba? So pag nakita niya yung kanyang amo, napapalapit, tatakbo na siya doon sa kanyang sabsaban dahil alam niya doon ilalagay yung kumpay. Diba? So ano yung ibig sabihin? Marami sa atin,
Bagamat alam natin na may Panginoon na siya pinagmumulan ng lahat ng bagay na meron tayo ngayon. At alam din natin na meron tayong pangangailangan, material at spiritual, pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta para matanggap natin mga benepisyo na inaalok ng Diyos. At alam natin na ang lahat ng ito ay inihahain ng Panginoon sa kanyang pong iglesia, sa church. Ginagamit niya ang church para tayo po ipakain ng pagkain spiritual. Pero ang nakakalungkot, hindi natin alam kung ano ang ating kailangan. Kasi bakit? Hindi naman natin nire-recognize na kailangan natin ang Diyos. Okay. Kaya, huwag tayo maging kagaya ni Judas. Diba? Kasi si Judas, alam niya nagkasala siya. Okay. At alam niya na hindi siya katanggapin ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya, inunahan niya yung kanyang sarili. Diba? Pinatay na niya yung kanyang sarili. Pero kung sana, hinintay niyang matapos yung proseso ng pagtubos ni Jesus Christ sa cross. Sana maintindihan niya na, ay, kahit pala ipinagkanulo ko ang aking Panginoon. Kahit pala ibinenta ko yung aking Panginoon. Ang kanya palang ginawa sa cross ay sapat na para aking patawarin. So, ang problema sa kanya, hindi niya hinintay na tapusin ni Jesus Christ ang kanyang pagtubos. Kaya marami sa atin ganito. Gumagawa tayo ng paraan para ma-resolve ang ating problema, hindi natin naisip na ang tanging solusyon lang ay si Jesus Christ. Kaya meron tayo very known na kasabihan na if you have Christ, you have everything. Pag nasa iyo si Kristo, wala nasa iyo na lahat ng bagay. Kasi kapag nasa iyo si Kristo, kontento ka sa kung anong meron ka. Panatag ka sa kalagayan mo. Kontento ka sa mga tao na kapaligid sa iyo. So, kung meron ka Kristo, you have everything. So, ang Ebanghelyo po ay imbitasyon ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At ang imbitasyon pong yan ay hindi po nagbabago. Yan yung sinasabi ng Matthew 11, verse 28. Ito yung imbitasyon sa atin ng Panginoon na hindi naluluma hanggat ang mundo ay hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. Itong imbitasyon ito ay active. Bukas sa sitwasyon. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahinahan. Simple lang. Yan po ang kaakibat na talata na niya na yung Matthew 6:33. Di ba? Yung very known na talata. Kaya yan po ang Matthew 6:33, yun yung aking favorite verse na bago po ako mag-commit sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban at ang lahat ng iyong kailangan ay ibibigay sa Panginoon. So, simple lang. Diba? Hindi natin kailangan ubusin ang isang linggo sa paghahanap buhay, yung 7 araw sa isang linggo sa paghahanap buhay para lamang makasurvive. Ang paalala sa atin ng Panginoon, unahin niyo muna na hanapin ang aking kaharian, ang aking kalooban at ang lahat ng kailangan ay ibibigay ito. So, ganun din, ang pangako doon, gaya ng pangako kanina doon sa John 3:16. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, meaning ang lahat ng mga kanya pong mga nilalang. Nais ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas, pero meron pong isang hinahanap ng Panginoon sa bawat individual na sila mang sumampalataya doon sa kaisa-isang anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Okay? Sa John chapter 6, verse 37, sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman at sila malapit sa akin. Okay. So, nandun yung panawagan. Pag lumapit tayo sa Panginoon, ang lahat ng Diyos nilalapit din sa atin. Okay. So, hindi nire-reject ng Diyos ang taong lumalapit sa Kanya. Ang problema lang, kasi since na ang tao ay likas ng makasalanan, hanggat hindi siya kinakalagkat ng Panginoon papunta doon sa harapan ni Kristo, hindi siya lalapit. Kasi nasa Kanya yung likas. Kaya nga, mayroong tanong dyan kay John MacArthur. Sabi niya, totoo ba mayroong free will ang tao? Sabi John MacArthur, there is no such free will.
wala talagang free will. Since na ang tao ay meron, nasa estado siya ng likas sa pagiging makasalanan, mayroon siyang free will para gawin lamang ang masama. Pero wala siyang will para piliin ang mabuti. Kasi nga, nasa likas ka na pagiging makasalanan. So, ang taong patay, spiritually, wala siyang kakayanan para piliin ang panig sa Diyos. Kundi ang laging pipiliin niya ay ang lumayo sa Panginoon sapagkat siya ay likas na pagiging makasalanan. Okay? So, pangalawa, God's sovereignty doesn't cancel the Great Commission. Ang soberenya ng Diyos ay hindi po iniitsapwera yung Great Commission. Hindi ibig sabihin na dahil po sa ang Diyos po ay mayroong kapamalaan sa lahat ng bagay, ay ititigil na tayo doon sa ating pong papel ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi sabi ng iba, ang Diyos pala, may soberenya ang Panginoon. Kung ano ang kanyang luluobin ang mangyayari. O bakit hindi lamang niya luluobin na lahat tayo maligtas? No, hindi kinakancel ng Panginoon ang Great Commission dahil sa siya ay sovereign. Kundi ibinigay ng Diyos ang papel natin, binigyan niya tayo ng bahagi sa kanya pong pagliligtas. Kaya yan yung habilin niya, yung huling habilin niya doon sa Matthew chapter 28, verse 18 up to 20. Diba? Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Ito yung mandato. Okay? Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Okay? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. Nandun yung pangako. Hindi nyo kayo iwan. Sasamahan ko kayo kahit saan kayo magpunta. So kung tayo ay sinasamahan ng Diyos, saan man tayo magpunta, saan man tayo mag-mission, tingin mo, gugutungin ka ng Panginoon. Diba? Kasama ka niya. Ay meron siya pangako sa awit. Sabi niya, ang baka na ginagamit sa pag-ihi ay hindi dapat ginugutom. So dahil po sa Great Commission, kaya po nakarating ang Ebanghelyo sa lahat ng sulok, sa daigdig, sa lahat ng panahon, naging sa panahon po natin ngayon. Kaya po yung mga churches po ngayon, dahil sa Great Commission. Pero, marami sa mga churches ngayon na ang Great Commission ay naging Great Commission. Nawala na. Kaya mapalad tayo, purihin ng Diyos, dahil kahit na tayo po, maliit na church, ang mother church natin kahit na maliit lang, ang mayaman tayo sa misyon. Ibig sabihin, sinusunod natin yung mandato ng church, mandato ng Panginoong Hesus na dapat ay kasama sa ating pong kapulungan, sa ating pong church, yung misyon. At alam naman natin na ito ay prioridad sa ating pong church. So, kaya po, ang Great Commission ay atin na po nakakaligtaan. Kailangan po natin balikan ito. Dahil hindi kumpleto ang pagsunod kung wala ang misyon. Okay. Hindi po pwedeng magpapakasarap lamang ang mga church members na kontento na sila sa kanila pong pagkain spiritual tuwing araw ng linggo na hindi tayo involved sa misyon. Kasi kaya po ng ating pong araw ng nakaraang linggo, meron tayong tungkulin na dapat nating ginagampanan, okay, nung tayo ay tinawag ng Diyos. Okay. Kaakibat ng pagkatawag ng Diyos sa atin ay ang mandato na ibahagi ang kanyang salita sa iba o sa ibang tao. So, madalas natin sabihin na ang tunay na Kristiyano o ligtas ay tumanggap ng Holy Spirit, subalit hindi lamang po doon yung nagtatapos. Okay. Hindi tayo dapat nasasatisfy na nagbago na ako. Ito ay ebidensya ng aking pagiging tunay na anak ng Diyos. Kasi nga, ito yung sinasabi na 2 Corinthians 5:17. Kasi naman na kay Kristo siya bago na.
Tama naman. Kailangan nandoon talaga yung ating pagbabago dahil sinasabi ko ng 2 Corinthians 5:17 ay hindi ni-repair ang tao. Hindi ni-renovate, kundi ang tao tunay na kay Kristo siya'y bago. Meron ka ng bagong identity. So, hindi ka lang ni-repair, kundi bago talaga. Ngayon, hindi lang tayo dapat nakukontento doon. Hindi tayo nagtatapos sa, ay, bago na ako. Kundi, alamin natin, ano ba ang purpose kung bakit tayo binago ng Diyos? Okay? Una, siyempre, para tayo ay maligtas na iba yung direksyon natin, mapunta tayo sa langit. Pero habang nandito tayo sa lupa, ano ang ating tungkulin? Ano ang ating obligasyon? Okay? Ano ang sinasabi ng Acts 1 verse 8? Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Once na tumanggap kayo ng Holy Spirit, sabi niya, at kayo'y magiging mga saksi ko. So kung tayo tumanggap ng Holy Spirit, nagbago na tayo, nagbago ang pamumuhay natin, nagiging iba yung desire natin, gaya po ng lalaking sinapian, dalawang nakarang linggo, na nung matapos nilang makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, nag-iba ang kanilang desire. Ano ang desire nila? Gusto nilang sumunod kay Kristo. Yung sabi ni Jesus, huwag na muna. Kasi ang sinasabing pagsunod kay Kristo, ay sumunod ka hanggang doon si Kristo kung saan ngayon. Nasama si Kristo ngayon. Si Jesus na nasa kanan ng Ama. So, ibig sabihin, kung sumunod ka na, gusto mo nang mamatay, iwanan mo ng lupa. So, sabi ni Jesus, sa dalawang sinasapian ng demonyo, sabi niya, huwag na muna. Huwag na muna. Kasi hindi yan yung purpose kung bakit ko kayo niligtas ngayon. Niligtas ko kayo ngayon para ibahagi ninyo ang ginawa ng Diyos sa inyo, ang kabutihang ginawa ng Diyos sa inyo. Kaya umuwi kayo sa inyo. Ibahagi ninyo, ikuwento ninyo sa inyong pamilya kung ano ang ginawa, anong kabutihan ang ginawa ng Diyos sa inyo. So ito yung sinasabi ng Acts 1 verse 8. Sabi niya, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging mga saksi ko. Okay? Saan? Mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So hindi ibig sabihin na tayo ay magiging missionary lamang, bahagi lamang tayo ng salita ng Diyos doon sa Batangas. Dahil ang sinasabi ko diyan na sa Jerusalem, magsimula kayo doon sa inyong barangay. Okay? Dahil kapag sa tingin na ninyo ay naibahagi na ninyo ang salita ng Diyos, tinanggap pa nila o hindi, naibahagi na ninyo doon, kumayo naman kayo. Okay? Paglabas ninyo sa Maliksi, punta kayo sa buong Imos. Tapos sa buong Imos, labas na kayo ng Cavite. Buong Cavite. Ito yung sabihin. Once na tayo tumanggap ng Holy Spirit, na-determine mo sarili mo na ikaw ay saved, mayroon tayong tungkulin, mga kapatid. Kaya dapat natin ginagampanan. Okay? Ang pangakong Pentecost po ay panawagan ng worldwide witnessing. Pag tumanggap kayo, okay, pagbabasa inyo ng Holy Spirit, ito'y panawagan ng pag-ibanghelyo. Witnessing. Kaya ang plano po ng Diyos ayon po sa kanyang pamahalaan ay nag-i-empower yan doon sa mga mananampalataya upang maging mga mighty missionaries. Pag tinignan mo ang mga talata po ito at pinaalala mo sa iyong sarili na itinumit mo ang buhay mo sa Panginoon, ang tao ay naging mighty missionary. Ang mga lingkod ng Panginoon. So isa pa sa mga hindi ibig sabihin na dahil sa ang Diyos po ay soberanya, siya may kapamalaan sa lahat ng bagay. At sabi ng iba na hindi na kailangan ng evangelism. Kailangan pa rin natin ng evangelism dahil ang pagliligtas po ng Diyos ay nangangailangan ng means. Okay? Ano ba ibig sabihin natin na kailangan ng means? Dahil kaya po na nabanggit kanina doon sa Romans 1:16 na ang salita ng Diyos ang siyang ginagamit ng Diyos upang maligtas, okay, ang tao. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, okay, sa pagliligtas po sa mga Hudyo at sa mga Hintil. So ang means ay Ebanghelyo.
Kaya kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos dahil ito ang gagamitin ng Panginoon upang iligtas yung mga nais niyang iligtas. Okay. Kaya kapag ang isang tao ay tumanggi na sundin ang kanya pong mandato at maging instrumento ng Diyos bilang witness sa mga kabutihan ng Panginoon na kanya pong tinanggap na, ang Diyos ay gagamit ng iba, ng ibang means. So ito ay hindi ko na isama kanina. Itong talata kong ito, hindi ko na isama din sa ating po. So ito yung sinasabi niya doon sa Luke chapter 9, verse 39 to 40. Sabi niya, sinasabi naman sa kanya ng ilang mga Parisiyong kasama ng karamihan. Sabi niya, Guro, patigilin nga po ninyo ang inyong mga alagad. Kasi mga alagad na ingay. Witness sila ng witness. Sabi niya, patigilin nga po ninyo ang inyong mga alagad. Verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang siyang sisigaw. Ganyan. Saan naman hiya natin? Kung tayo ay hindi natin gampanan yung ating tungkulin, alam mo ba rin yung mapanganib na kapag ang mga bato na sumigaw? Ano yung sabihin ng bato na sumigaw? Kapag yung mga santo na yan ay siya magsalita na, delikado na. Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ibig sabihin, kahit na anong bagay, anong object na meron tayo, kikita natin, pwedeng gamitin na Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili. Pero hindi. Dahil ang katotohanan, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano bang ibig sabihin na nilikha ka ayon sa kanyang wangis? Ibig sabihin, upang i-reflect mo kung sino at ano ang Diyos. So dapat sa pamumuhay natin, magsalita ka man o hindi, nakikita dapat si Kristo. Naaninag dapat ang Diyos. Nakikita dapat na kasama mo ang Diyos. At nakikita din dapat na ang Diyos ay kasama mo. Yan yung pinakapangunahing meaning ng nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Nais ng Panginoon na ang tao ang siya magbibigay ng refleksyon sa tao. Kung kaya bumaba si Kristo upang ihandog ang kanyang buhay, ipakita ang totoo kung sino talaga at ano ang Diyos. Kaya nga, ang sabi niya doon kay Thomas, di ba? The doubting Thomas. Sabi ng Panginoon, hinahanap mo na gusto mo ipakita ko ang Ama. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi ba yung tiyak at di mo pa kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Okay? Ito yung sinasabi ng Hebrews chapter 1 verse 3 na si Kristo ang maningning na sinag ng Diyos. So since na dahil sa si Kristo naging panganay natin, na-adapt tayo, in-adapt tayo ng Panginoon nung tayo napalataya sa ginawa ni Jesus Christ, ang wangis ng Panginoon dapat nakikita na sa atin. So kung sinasabi natin tayo saved, tayo anak ng Diyos, at hindi naman natin na-reflect ng Diyos, ito yung sinasabi ni Pablo, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Eh, nakakalungkot dahil marami mga Kristiyano, kiniklaim nila sila yung mga Kristiyano, born again pa daw. Pero hindi mo maaninag si Kristo sa buhay nila. Wala doon yung pagkauhaw at pagkagutom sa kanyang salita. Yan ang nakakalungkot. Okay? So, dahil sa Ebanghelyo, nakikita ng tao kung gaano siya kabanal, kasama sa mata ng Diyos. Kung gaano kabanal ang Diyos. So, at dahil sa Ebanghelyo po, ay nakikita ng tao kung gaano niya kakailangan ng Diyos bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. So, pa lamang kung papasok ang habag ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya inuutos po ng Panginoon yung Matthew 28 verse 18 to 20, sapagkat ang kaligtasan po ay bunga ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi, pumayo kayo, ipahayag ninyo ang aking salita. Dahil hindi po may papanganak ang pananampalataya hanggat hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ibang ang means ng Diyos sa pagligtas.
Kaya malinaw ang binanggit doon sa Romans 10:17 na ang pananampalataya ay bunga ng ang pakikinig. Okay? Narin ba yun? Wala. Romans 10:17. Wala po. Kaya ang evangelism po ay nagpapadali sa pagbabalik ng Panginoon. Marami sa atin madalas na kapag tayo po ay medyo nabaon na sa mga pagsubok. Okay. Sabi natin, Lord, sana bumalik na kayo. para matapos na to. At hindi naman natin may alis yan sa mga tunay na mga nagmamahal sa Panginoon. Tayo ay nananabik sa pakikipag-iig o face-to-face natin sa ating pong Panginoon Jesus. Pero paano ba natin magagawa na padaliin ang pagbabalik ng Panginoon? Magagawa natin yan kung tayo po magsisipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi kung sa panahon ko ngayon ay napakarami pa ang mga ligaw, hindi ko pwedeng bumalik ang Panginoon. Eh, naalala ko po kung napakinggan niyo yung aking pong testimonya nung nawala yung anak ko, yung panganay ko. Nung ikatlong araw na ayaw kong paghahanap, ay sinabi ng bayaw ko sa akin, sabi, Kuya Ray, uwi na tayo. Hindi ko na alam kung saan na natin hahanapin. Okay. So, ikaw na tatay, parang hindi mo makuhang pumihit pa uwi. Kasi kapag kayo sabihin mo, sige, uwi na nga tayo. Parang tinanggap ko na din na wala na talaga yung anak mo. Kaya hanggat maaari, ayaw mong pumihit pa uwi kasi nga ayaw mong tanggapin yung katotohanan na nawala na yung anak mo. Kaya doon sa punto po ngayon, naalala ko ang talata ng 2 Peter 3. Hindi pa ako bumabalik. Sabi ng Panginoon, sapagkat binibigyan ko ang lahat ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Wala ba 2 Peter 3:9? Hindi na alam yan. Kasama yun, ha? Peter po. 2 Peter 3:9. Ayan. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sabi niya, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay pagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin dito, sabi niya, ako ng Isos, hindi pa siya bumalik, ayaw niyang bumalik sa ngayon. Kasi marami pa ang mga kasalanan na hindi pa nakapagsisi. Marami pa mga pinili ang Diyos na nangangailangan pa nilang mapakinggan ang Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo, ito yung magkikwikin sa kanila. Para mabuksan ang kanilang kaisipan na kailangan, meron pala silang pangangailangan. Spiritual, kailangan pala nila si Kristo. Kaya sabihin, hindi pa bumabalik. Hindi ako nagsisinungaling kasi nga, ang akala ng iba, yung statement noon sa John 14 verse 1 up to 3 na sabi ni Jesus, sandali lang, alis muna ako. Pupunta muna ako sama, paghanda ko kayo ng silid o mansion na yung matitirhan. At pagkatapos mabalik ako, sunduin ko kayo upang pagsama kayo doon sa kung saan ako naroon. So sabi na iba, ano na ngayon? Year 2000 na, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ng Panginoon. Sinagot na kagad yan ni Jesus Christ, hindi ako bumabalik kasi nga, binibigyan ko lahat. So parang yung sabi ko nila, nung nawala ang anak ko, sabi ng biyaw ko, wala na, hindi natin alam na parang ayaw kong bumalik. Kasi alam mo, mayroon pang nawawala. Okay? Kaya, yan yung nais ng Diyos na makita po natin. Na kung ano yung damdamin ng ating pong amang nasa langit sa kasalukuyan, kung ano naramdaman ng isang tatay nung mawalan ka na. Kaya sabi ko, masakit yung mawalan ng anak. Pero ako nagpapasalamat sa Diyos dahil pinaranas niya sa akin yung kung ano maging damdamin ng isang tatay na mawalan ng anak. At isa yon sa nagpupus sa akin upang ipagpatuloy ang evangelism kasi alam mo kung ano damdamin ng isang tatay na mawalan ng anak. Kaya
Hilingin po natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng compassion tulad ng compassion ni Jesus Christ or compassion ni Pablo. Okay? Si Pablo po ay alam natin na iba ang damdamin ni Pablo pagdating sa misyon. Hindi ko alam kung may mga tao, may mga missionaries na pwede nilang pantayan yung compassion ni Pablo pagdating sa misyon. Okay. Si Pablo po ay napakasipag niya sa house to house. Okay. Hindi lamang siya church founder, kundi napakasipag niya sa house to house. Sabi niya doon sa Acts chapter 20 verse 20, sabi niya, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. So, bahay-bahay. Naroon po yung kanya po pagiging pag-house to house para lamang ibahagi sa salita ng Diyos. At hindi lamang house to house, kundi araw-gabi. Araw-gabi, siya ay humahayo. Ginagawa niya yung mandato niya. Sabi niya, Acts 20:31, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi. Diba? Ganyan. Sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Ito nyo, para iyakan mo ang mga taong ligaw, yung ibang mga taong hindi mo naman kilala pero alam mong ligaw, kakaiba talaga yung nararamdaman mo. Okay? So makikita mo kay Pablo kung gaano niya kamahal ang kanya pong ministry. Naroon yung kanya pong oras. Nilaan niya talaga yung kanyang oras niya sa ministry. Alam naman natin, di ba? Sabi nga kasabihan sa English ay the measure of love, the measure of time. Kaya sabi mo, mahal mo ang isang tao, mahal mo yung asawa mo. Dapat marami kang panahon na o oras na ikinukunin. Yes, sabi mo, mahal mo. Eh, wala ka namang oras sa kanya. Hindi totoo kung mamahal. Sabi ng iba, kahit walang oras, basta may pera. Sabihin, ikaw din, na tumatanggap ng pagmamahal mo, hindi ka rin nagmamahal sa kanya. Ang mahal mo ng pera. So, tunay na nagmamahal, kahit walang pera, bagamat kailangan talaga ng pera, pero dapat naroon po yung oras. Okay? So, higit pa dyan, kung gaano kamahal ni Pablo, ang kanya pong ministry, ang mga taong ligaw pa, siyempre, kung i-ugnay natin ito sa Panginoon, higit dyan pagmamahal. Higit dyan pagmamahal ni Kristo. Okay? Kaya nga sa Ephesians chapter 1 verse 4, sabi niya, bago palikain ng sanlibutan, imagine mo, diba? Hindi pa tayo, wala pa ang mundo, pinili na tayo ng Panginoon, sabi niya, bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagiging pag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, diyan tayo kamahal na mga. Hindi niya tayo inibig nung makita. Ay, ang cute naman ito. Gusto ko to. Hindi, wala gano'n. Diba? Hindi pa tayo exist sa mundo kong ito. Maging ang mundo, wala pa. Minahal na tayo. So, gano'n. Pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niya na ang tao ay magiging makasalanan, kaya dalawa pa lang ang tao sa mundo. Si Eva pa lang at si Adan ay ipinahayag na ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Ibinigay na ng Diyos yung plano kung paano niya iligtas ang taong makasalanan. Isa dyan sa mga talata na very familiar sa atin ay yung Genesis chapter 3 verse 15. Wala po dyan. Pero na doon ay ipinangako ng Panginoon na dahil sa pagkakasala, pagmagsak ni Eva at ni Adan, ipinangako ng Diyos sa darating ang araw na maglalaban ang lahi ng babae at ang lahi ng ahas. At ang lahi ng babae ay siyang dudulog sa ulo ng ahas. At ang tinutukoy doon ay si Jesus Christ. Pero,
alam niyo ba, na maliban doon sa Genesis chapter 3 verse 15, ay meron pong talata sa Genesis na doon pa lang ay ipinahayag na rin ng Diyos yung pagkakaloob niya ng kanyang anak bilang tagapagligtas. Sa Genesis chapter 5, verse 1 up to 29, makikita po natin na ipinahayag ng Diyos ang kanya pong pagliligtas sa pamamagitan ng unang 10 anak ni Adan. Okay. Gusto kong tunghayan po natin. Genesis chapter 5, verse 1 to 29, bibilisan ko na lang. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan nang likhain ng Diyos ang tao. At sabi niya, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. At si Adan ay 130 taon na maging anak niya si Seth. Okay? Ito yung chronological ng mga pangalan kong ito. Si Seth, na kanyang kalarawan na nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak at lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 na taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 na taon at magkaroon din ng iba pang mga anak at namatay siya sa gulang na 912 taon. Okay? At siya na taon naman si Enos nang maging anak niya si Kinan at nabuhay pa siya ng 850 na taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak at namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kinan naman ay 70 taon na maging anak niya si Mahalalel at nabuhay pa siya si Kinan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 na taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 885 na taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch at nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 na taon. 65 taon naman si Enos nang maging anak niya si Matusalem. At 300 taon nang pang nabubuhay si Enoch na nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 na taon at sa buong panahon iyon ay namuhay siya kasama ng Diyos at pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha na siya ng Panginoon. Okay? So, ano po ang gusto kong iparating dito po sa ating pong binasa na ito. Kapag tinignan po natin yung 10 anak na ito ni Adan, alam po natin na bawat pangalan doon sa Old Testament na binibigay ng mga magulang, mayroon po mga particular na meaning. Hango po doon sa Greek word, sa Hebrew word ng kanila pong panahon. Okay, kaya, kung titignan po natin, ano ba ang meaning ng mga pangalan magmula kay Adan? Okay? Si Adan, ibig sabihin is man. Okay? Ang ibig sabihin ng pangalang Adan ay man. Yung susunod niyang anak, si Seth. Okay? Ano ibig sabihin ng Seth? Appointed. Okay. Sunod na naging anak, si Enos, ay yung henerasyon nila, si Enos. Ano ibig sabihin ng Enos? Mortal. Sunod naman, si Kainan. Anong meaning ng Kainan? Soul. Mahalalel, the blessed. Jared shall come down. Enoch, teaching. Matusalem, his death shall bring. Lamech, despairing. Noe, rest. Basahin po natin ang tuloy-tuloy. Ano ang ibig sabihin? Sabi niya, man, appointed, mortal sorrow, the blessed shall come down, teaching his death shall bring despairing rest. Sa Tagalog, sabi niya, may isang taong itinakdang mamatay sa pamamagitan ng paghihirap
Isa siyang pinagpala na bumaba at magtuturo na ang kanyang kamatayan ang magdadala ng kapahingahan sa mga nawalan ng pag-asa. Kanya? So, panahon pa lang ng Genesis, magmula doon sa Genesis 3:15, ipinangako na si Jesus. Ngayon, nung lumabas ang mga anak ni Adan, 10 anak ni Adan, yung mga salin lahi, ipinakita ngayon na darating ang araw, merong ipapadala ang Panginoon na siyang papawi ng ating kalusutan, tutubos sa ating mula sa ating pag-ibig, makasalanan. Okay? So, ang lahat ng mga ito po ay kapamahalaan ng Diyos. Okay? At lahat ng kanya pong mga plano ay tiyak. The certainty of sovereignty. Nakita ko natin. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi lamang niya tayo basta nilikha, kundi inihanda niya mula sa simula kung ano yung kailangan natin. At sana din naman, tapos natin mapakinggan ang mensahe po ito, mag-renew tayo ng ating commitment natin sa Panginoon. Kung gaano tayo nilingap ng Panginoon, paano pa tayo magre-response? Ano ang magiging tugon natin sa pagmamahal ng Diyos na ito sa atin? Kaya, sa ating pong pagtatapos, sa larangan po ng pang-spiritual, may mga bagay na mahirap unawain. Ngunit habang tayo po papalapit kay Kristo, ang mga ito ay unti-unting lumilinaw. Kung may malabo ngayon, sikapin natin na tayo. Sipagan natin sa ating devotion. Pagbabasa ng Biblia. Hingin natin yung pagbaklas ng Diyos na biglang sa atin yung paulang. Huwag natin gayahin ang Iglesia ni Manalo. Dahil sa kanila ay pinagbabawal ang Biblia. Kung ano lamang ituro ang kanila kong mga leader, ay yun lamang ang kanila susundin. Sa atin, mapalad ka, bukas ang Biblia. Okay. At ang Diyos ay hindi namimili kung kanino siya magpapahayag. Kasi sabi nila, paano kami babasa ng Biblia? Hindi naman, wala kaming kakayahan na unawain, ang leader lamang namin. Sabi no, ang sinasabi ng James, na ang sino man kulang sa kaalaman, humingi siya sa Diyos. At siya ibibigyan, at ang Diyos ay hindi nagdadamot, siya ibibigyan ng sagana. So, ang kulang sa inyo ay paghingi. Kaya kayo hindi humihingi din dahil tamad kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Tamad kayong magbasa ng Biblia. Ginagamit ninyo yung inyong doktrina na bawal magbasa. Pero ang totoo, ang Diyos ay laging nananawagan na alamin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na siya magpapalaya sa atin. John 8:32. Okay? Kaya, ipagkatiwala po natin sa Kanya yung mga bagay na medyo malabo pa. Pero, sa mga bagay na malinaw na sa atin, at yun yung sinasabi natin kanina, ano yung malinaw sa atin? Tayo yung makasalanan. Kailangan natin si Kristo bilang ating Panginoon sa pagligtas ng ating buhay. Malinaw ito sa atin. So, dito tayo po. Dito natin gamitin yung ating panahon. Hindi lamang para sa pansarili natin salvation, kundi maging sa mga tao na kapaligid sa atin. Ito yung mandato natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tinago. Muli, nabilang Ama, kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga po ito. At binigyan nyo kami ng desire na ipagkaloob sa inyo yung araw ko. Tugunin ang inyong panawagan sa ibigay, ibalik sa inyo ang isang araw sa loob ng sa loob. Ang pagtugon na katulad nito ay ito'y simbolo ng aming po gratitude sa mga kabutihan na ginawa ng pagpapalili tayo sa libutan. Kaya dalangin namin o Diyos, nawa ay lagi mo kami bigyan ng conviction patungkol doon sa mga ginawa niya at sa mapaghandog ng mga anak sa iyong buhay sa Diyos. Pagka sa ganoon,
kami man ay maging instrumento sa inyo pong pagliligtas. Maraming salamat. Muli, patuloy namin itinatagubilin sa inyo ang buong araw na ito, buong isang linggo ulit sa inyo pong napamahalaan. Naniniwala kami sa inyo pong soberenya. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng inyo pong mga desisyon na inyong dalawa. So, muli po, sa inyo po namin dudulugin natin sa nadalangin at nagpapasalamat sa pangalan ng mga kapatid. Amen.